Sa mabilis na pag-ikot ng industriya ng pagkain sa Pilipinas, may mga produktong nagiging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mamamayan. Isa sa pinakakilalang halimbawa nito ay ang siomai na mabibili sa mga mall, palengke, istasyon ng tren at maging sa mga terminal ng bus. Kabilang sa mga tatak na nakapagtatag ng matibay na presensya sa larangang ito ang Master Siomai. Sa paglipas ng mga taon, naging simbolo ito ng abot-kayang pagkain na mabilis ihain at madaling tangkilikin. Gayunman, sa likod ng tagumpay nito ay naroroon ang masalimot na kwento ng pagsisimula, estratehiya sa negosyo, mga hamon at pagbabago ng kalagayan sa merkado. Mahalagang suriin kung paano ito nagsimula, sino nagpasimula, bakit umusbong at paano ito nakipagsabayan sa iba pang katunggali tulad ng Siomai House sa kasalukuyang panahon. Nagsimula ang Master Siomai noong 2007 sa ilalim ng pamamahala ng JC Worldwide Franchise Incorporated, isang kumpanyang Pilipino na nakatuon sa pagpapalawak ng mga negosyong prangkisa sa larangan ng pagkain. Layunin ng kumpanyang ito na magbigay ng oportunidad sa maliliit na negosyante na makapagsimula ng sariling kabuhayan sa pamamagitan ng abot-kayang franchise package. Ang konteksto ng pagsisimula nito ay mahalaga. Noong mga panong iyon, lumalawak ang kultura ng pagkain sa labas ng tahanan. Dumadami ang mga mall sa iba't ibang rehiyon at kasabay nito ang pagtaas ng demand para sa mabilis ngunit masarap na pagkain. Ang siomai na nag-ugat sa lutuing Chino ngunit lubos ng naangkin ng panlasang Pinoy ay naging natural na pagpipilian para gawing pangunahing produkto. Hindi aksidente ang pagpili sa siomai bilang sentrong produkto. Sa pananaw ng mga nagtatag, may ilang katangian ng siomai na akma sa modelo ng prangkisa. Hindi ito nangangailangan ng komplikadong proseso sa paghahanda. Maaaring hinda ang produkto sa pamamagitan ng steaming at hindi kailangan ng malawak na kusina o mamahaling gagamitan. Mababa lang din ang puhunan kumpara sa ibang uri ng fast food. Malawak din ang saklaw ng merkado nito sapagkat kinakain ito ng mga estudyante, manggagawa at maging ng pamilyang naghahanap ng merienda o dagdag ulam. Ang ganitong katangian ang nagbigay daan upang maiisip ng mga nagtatag na gawing pangunahing produkto ang siomai sa isang sistematikong modelo ng franchise. Ang pangalang Master Siomai ay may malinaw na layunin ng pagbabrand. Ang salitang master ay nagpapahiwatig ng kahusayan, eksperto at mataas na antas ng kalidad. Sa isang merkado na puno ng maliliit na tindahang nagtitinda ng siomai, mahalagang maipahiwatig sa mamimili ang produktong inaalok ay hindi basta karaniwan. Sa pamamagitan ng pangalan, ipinahihiwatig na ito'y dalubhasa sa paggawa ng siomai at may pamantayang sinusunod sa lasa at kalidad. Sa larangan ng marketing, mahalaga ang ganitong impresyon upang makabuo ng tiwala at pagkilala sa tatak. Sa mga unang taon ng operasyon, mabilis na dumami ang mga sangay ng Master Siomai sa loob at labas ng mga mall. Nakatuon ang strategiya nito sa paglalagay ng maliliit na kiosk sa mga lugar na may mataas na foot traffic. Hindi tulad ng malalaking restaurant, sapat na ang ilang metro, kwadrado upang makapagtinda. Ang ganitong modelo ay nagbigay ng bentahe sa pagpapalawak. Sa halip na gumastos ng malaki para sa renta at pasilidad, nakafocus ang pondo sa pagpaparami ng franchise at pagpapalawak ng distribusyon. Sa paglipas ng panahon, naging pamilyar ang kulay at disenyo ng kanilang kiosk, bagay na nagpatibay sa kanilang brand recall. Bukod sa estratehiya sa lokasyon, naging mahalaga rin ang presyong abot kaya. Sa panahong patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, mahalaga para sa mga mamimili ang murang alternatibo sa pagkain. Nagawa ng Master Siomai na panatilihing kompetitibo ang presyo sa pamamagitan ng maramihang produksyon at sentralisadong supply ng sangkap. Dahil dito, nagkaroon ng pare-parehong lasa sa iba't ibang sangay na nagbigay ng kumpiyansa sa mga parokyano. Ang consistency sa kalidad ay isa sa mga pundasyon ng matagumpay na franchise system. Sumikat ang Master Siomai sa Pilipinas dahil sa kombinasyon ng tatlong tatak, lokasyon, presyo at agresibong pagpapalawak ng franchise. Habang dumarami ang mga OFW na naghahanap ng negosyo para sa kanilang ipon, naging kaakit-akit ang alok ng franchise package ng kumpanya. Maraming mga Pilipino nakakita rito ng oportunidad para sa karagdagang kita. Ang pagdami ng franchisee ay nagpalawak sa presensya ng tatak sa iba't ibang probinsya, kaya't hindi lamang ito nakasentro sa Metro Manila. Sa kalaunan, naging bahagi na ito ng karaniwang tanawin sa mga komersyal na sentro ng bansa. Gayunman, hindi naging madali ang lahat ng yugto ng pag-unlad. Tulad ng ibang kumpanyang mabilis ang paglago, nakaranas din ang Master Siomai ng mga kontrobersiya at issue. Isa sa mga karaniwang usapin na iniuugnay sa mga franchise system ay ang reklamo ng ilang franchisee
tungkol sa kita at suporta mula sa franchisor. May mga nagkakataon na lumutang ang mga hinaing hinggil sa lokasyon na ibinibigay, kakulangan ng sapat na benta at mataas na kompetisyon sa loob mismo ng iisang mall. Bagamat hindi lahat ng reklamo ay humantong sa legal na kaso, nakaapekto ito sa imahe ng kumpanya sa ilang sektor ng negosyante. May mga pagkakataon ding napag-usapan ang kalidad at kaligtasan ng pagkain sa social media. Sa panahon ng digital na komunikasyon, mabilis kumalat ang mga larawan o pahayag na may kinalaman sa kalinisan ng isang sangay. Kahit pa isolated, ang insidente, nagiging hamon ito sa buong tatak dahil sa lakas ng online platforms. Kinailangan ng kumpanya na higpitan ng quality control at maglatag ng mas malinaw na pamantayan sa operasyon upang mapanatili ang tiwala ng publiko. Isa pang hamon ay ang pagdami ng kakumpetensya. Habang sumisikat ang siomai bilang negosyo, dumami rin ang mga katulad na konsepto. Hindi lamang malalaking tatak ang lumitaw kundi pati maliliit na lokal na brand na nag-aalok ng mas murang produkto. Sa ganitong sitwasyon, nabawasan ang dating monopolyo sa atensyon ng mamimili. Ang merkado ay naging mas masikip at mas agresibo ang kompetisyon sa presyo at promosyon. Sa pagdating ng pandemya noong 2020, lubhang naapektuhan ang sektor ng mall-based kiosk dahil sa lockdown at limitadong galaw ng mga tao. Bumaba ang foot traffic sa mga komersyal na sentro. Maraming sakayang pansamantalang nagsara at may ilan na tuluyang hindi na nakabalik. Hindi nangahulugan ito ng tuluyang pagbagsak kundi indikasyon ng mas matinding kompetisyon at pagbabago sa gawin ng consumer. Marami na ngayong mamimili ang naghahanap ng mas malusog na alternatibo o mas kakaibang lasa. Kung ihahambing sa Siomai House, makikita ang pagkakaiba sa estratehiya at brand positioning. Ang Siomai House ay nakilala rin sa paglalagay ng mga kiosk sa matataong lugar at sa pag-aalok ng abot-kayang produkto. Gayunman, sa ilang obserbasyon ng merkado, mas naging agresibo ito sa pagpapakilala ng bagong produkto at sa pagpasok ng iba't ibang lokasyon sa labas ng tradisyonal na mall setting. Sa usapin ng reputasyon, parehong nakaranas ng hamon ng dalawang tatak, lalo na sa larangan ng franchise management. Subalit mahalagang tandaan ang tagumpay o paghihina ng isang sangay ay hindi lamang nakasalalay sa brand, kundi pati sa kakayahan ng franchisee sa pamamahala. Sa industriyang ito, malaki ang papel ng lokasyon, kalidad ng serbisyo at ugnayan sa mamimili. Pero alam nyo ba, nadala na din ang pagtitipid at pagnanais na kumita ng marami. Marami sa ating mga kababayan ang gumagamit ng hindi maayos na sangkap para sa kanilang ibinebentang siomai noon. Hindi ko sinasabing kabilang ang master siomai sa mga nagbenta ng ganitong klaseng siomai noon. Bistado sa isang warehouse sa Bulacan ang aabot sa 600 million pesos na halaga ng mga expired frozen meat. Pinasok ng mga otoridad ang isang cold storage warehouse sa May Kawayan, Bulacan na pinaglalagyan ng nasa 600 milyong halaga ng umano'y expired frozen meat. Ang iba sinasabing ipinoproseso muli para gawing mga siomai at hotdog. Pinasok sa bisa ng search warrant ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI Central Zone Regional Office ang bodega kung saan nakita ang mga kahong-kahong imported meat products na marami ang bulok at inaamag na. Sa ulat ng NBI Central Zone, dumulog sa kanilang opisina ang isang impormanteng nababahala sa pagbebenta umano ng kumpanya ng mga expired na karne ng baboy, manok at baka. Nabisto ang naturang modus umano ng kumpanya na ang ibang karne expired na mula pa noong taong 2020 at 2021. Sa bisa ng search warrant, pinasok nila ang pasilidad at tumambad sa kanila ang kahon-kahong produkto. Napagalaman pa ng NBI na nire-reprocess, nire-repack at nire-relabel pa nila ang mga produkto para magmukhang bago at iniaalok sa malalaking pamilihan. Marami ng black spots, may inaamag na, may inuud na talaga. Para ma-save nila yung kanilang produktong expired ay nire-reprocess nila. They are relabeling the products to make it appear na hindi pa ito expired. Ginagrind at ginagawa nilang siomai, hotdog, sabi ni Attorney Iris Manaloto, NBI agent on the case. Kapag spoiled na talaga yung meat products, ginagrind nila at ginagawa nila to other products like siomai, hotdog and the like. Dagdag pa niya. Ayon kay NBI Central Zone Regional Director June Carpeso, may dalang panganib sa kalusugan ng mga karne kapag nakain dahil hindi na fit for human consumption ang mga ito. Itinanggi naman ng legal representative ng kumpanya na si Attorney Oliver Santos ang mga alegasyon laban sa kanyang kliyente. Nang tanungin kung bakit may mga bulok na karne sa bodega, sinabi ni Santos na we will confer with our client because we will answer all allegations because it will already touch on the merits on the proper forum. Tinatayang aabot sa 600 million pesos na halaga ng expired na produkto ang nasamsam sa isa sa dalawang storage facility ng kumpanya na ayon sa NBI ay delikado ng kainin ng publiko.
Ayon pa sa abogado ng kumpanya, nagulat din umano sila sa aligasyon sa kanila ng pamunuan ng National Bureau of Investigation. Nais naman ni NBI Director Jaime Santiago ang agarang madispatcha ang mga nakumpiskang karne para hindi na maibenta sa merkado. Posibleng maharap ang kumpanya sa reklamong paglabag sa Republic Act 7394 o ang Consumer Act in relation to the Food Security Act. Kung matatandaan noong ding taong 2011, pinag-ingat ng mga otoridad ng mga Pilipino na kumain ng mga processed food gaya ng siomai, lalo na yung mga walang pangalan at nabibili sa kung saan-saan lamang. Dagsa ang mga itinitindang hotdog at hamon sa palengke ngayon, mas murang mga ito kumpara sa mga produktong gawa ng may mga pangalang food companies. Madaling makaakit ang mga hotdog na nakalatag sa mga palengke dahil sa kanilang mapulang kulay na tila ba katakam-takam. Pero wag basta may hikayat ng murang presyo ng mga hotdogs at siomai sa palengke sapagkat baka ang mga ito ay hindi malinis ang pagkakagawa. Maaaring may bakterya ang mga produkto na masama sa kalusugan ng sino mang kakain nito. Karaniwan ng hindi nagsasawa ang mga bata sa pagkain ng hotdog, maski yung mga hotdog na niluluto sa mga kanto-kanto ay gustong-gusto ng mga bata. Ang hotdog din ay karaniwang isinasahog sa spaghetti at paborito rin ito ng mga bata. May mga vendor na nagtitinda ng hotdog sa mga bisinidad ng paaralan at delikadong makain ito ng mga bata. Maaaring magkasakit sila kapag nakakain ng maruming hotdog at iba pang mga pinosesong pagkain. Kung matatandaan noong taong 2011, sinalakay din ng health officials ng Quezon City ang paggawaan ng hotdog, hamon, siomai, hamburger at iba pang mga processed foods sa Talipapa, Novaliches, Quezon City. Nakitang mga karneng ginagawang hotdog na nakapatong lamang sa maruming lamesa. Ang iba pang mga karne nakatambak sa nanggigitatang patungan sa sulok ng kampanya. Ang mga trabahador ay huling-huli rin na walang cap at uniforme, marumi ang paligid at halatang may mga langaw. Nadiskubre ng mga otoridad na walang sapat na business permit ang sinalakay na kumpanya. Hindi sumusunod sa batas sa tamang kalinisan o sanitation ang sinalakay na kumpanya. Nagbabala ang otoridad na ipasasara ang kumpanya kapag hindi sumunod sa batas ukol sa kalinisan. Mag-iingat sa maruruming pagkain na itinitinda ngayon sa mga kanto at kalsada. Huwag ipagsapalaran ng kalusugan lalo na ang mga bata. Huwag maaakit sa murang presyo ng mga pagkain na ang kapalit ay pagkakasakit o maaaring utangin pa ang buhay. Hindi ko sinasabing lahat ng siomai na nasa Pilipinas ay marumi. Sino ba naman ang hindi maaakit na kumain ng siomai lalo na yung bagong luto at pinatakan mo ng kalamansi, toyo at chili garlic oil? Pero siguruhin na ang iyong bibilhin kahit anong pagkain ay malinis, dumaan sa tamang pagkakagawa at hindi expired.